Napatayo siya ng tuwid nang maramdaman niya ang pagdampi ng kamay ni Ralph sa kanyang braso. At dahan-dahan niya itong nilingon. Nagtama ang kanilang mga mata, at doon siya nakaramdam ng muling matakot na baka hindi niya kayanin ang sobrang pagkakalapit nila ni Ralph, at tuluyan siya nitong masukol. "Sir, ihahatid na kita, malakas ang ulan sa labas." Sa pagkakataong iyon, ay malumanay na ang boses nito nang magsalita ito muli. Muli siyang napatitig sa mga mata nitong parang malamlam, ngunit kaakit-akit. Hindi pa rin ito tinatanggal ang pagkakahawak nito sa kanyang braso, habang patuloy ito sa pagtitig sa kanya. Hindi na niya kinaya at nagsalita na siya. "Huwag na po sir, kaya ko naman pong umuwi mag-isa." Pagdadahilan niya, hindi na niya kayang magtagal sa isang lugar, na sila lang ang magkasama. Pakiramdam niya ay magkakasala siya, kapag hindi niya iniwas ang kanyang sarili sa panganay na anak ni Sir Raul. "No, I insist. Wait, I just get the key. Wait for me here. Okay." Bilin nito sa kanya at mabilis itong lumakad papasok sa isa pang kwarto. Sinamantala naman niya ang pagkakataong iyon, para makatakas dito. Pagkalabas nito ng pinto, ay siya naman niyang takbo papalabas para tunguhin ang kusina. "Oh Precious, bakit parang nagmamadali ka?" Nagtatakang tanong sa kanya ni Michelle nang madatnan niya ito sa kusina, at kasalukuyang nagluluto. "Okay lang ako, pwede ba akong makahiram ng payong sayo? Nagmamadali na kasi ako at umuulan na." Pagdadahilan niya sa kanyang pinsan. Iniabot naman nito sa kanya ang isang folding na payong. Nagpaalam na siya kay Michelle, at mabilis siyang naglakad papalayo sa bahay ng mga Montemayor. Totoong malakas ang ulan, at halos mabasa ang lelayan ng kanyang damit ng ulan. Ngunit ang mas ikinagulat niya, ay isang malakas na busina mula sa isang kotse sa kanyang likuran. At nang lingunin niya ang pinanggalingan nito, ay napatulala naman siya sa ilalim ng malakas na ulan. Sinundan pala siya ni Ralph. Iniluwang pa nito ang bintana ng kotse nito, nang maabutan siya nitong naglalakad papalabas ng malaking gate ng bahay nito. Alangan niyang sinalubong ang mga titig nito. Nahiya siya dahil umalis siya na hindi nagpapaalam dito. Sinabihan pa naman siya nito na hintayin niya ito, at kukuhanin lang ang susi ng kotse nito. "Get in the car. Ang lakas ng ulan ihahatid na kita." Utos nito sa kanya. Dahil sa malakas ang ulan, ay medyo malakas ang pagkakasabi nito sa kanya ng mga bagay na iyon. Muli ay para naman siyang isang daga na walang mapuntahan, matapos mahuli ng pusa. Paano ba ang gagawin niya, para lang hindi na mag-cruise ang landas nila ng lalaking ito? Para namang nainip si Renzo sa pagsakay niya sa kotse nito, kaya muli itong nagsalita, "Precious, please get in the car. Mababasa ka ng ulan." Muli ay pakiusap nito sa kanya. Wala na nga siyang nagawa ng buksan nito ang pinto ng passenger seat ng kotse nito, pagkatapos ay pinasakay siya nito ng pilit. Pagsakay niya sa kotse nito, ay agad nitong kinuha ang basket na dala niya, at inilagay ito sa backseat ng kotse nito. Pagkatapos ay may kinuha itong towel, mula sa isang maliit na compartment, at inabot sa kanya. Hindi niya agad inabot ang bimpo, at napatingin lang siya kay Ralph ng mga sandaling iyon, kaya binitawan nito ang hawak nitong manibela, at ito ang nagpahid ng basa sa braso at balikat niya. Muli ay nanglaki naman ang kanyang mga mata sa ginawa nito sa kanya. Bakit ba nito kailangan gawin ang mga ganoong bagay sa kanya? Lalo lang tuloy siyang naguguluhan, pati ang puso niya, ay nalilito na rin sa dapat niyang maramdaman para rito. Hindi siya nakatagal sa ginagawa nitong pagpunas sa kanyang katawan, kaya alangan niyang kinuha ang bimpo sa kamay nito. "Ako na lang po sir, kaya ko na po ito." Mahina niyang paliwanag kay Ralph. Kita naman niya ang pagkagulat nito sa kanyang ginawa at sinabi. Habang pinupunasan niya ang kanyang katawan ng bimpo, ay kita niya ang paninitig ni Ralph sa kanya. Hindi ata ito kumukurap man lang. Pati ang damit niya bahagya niyang pinunasan ang lelayan, at nabasa ito dahil sa lakas ng ulan. Na-conscious tuloy siya, dahil hindi niya alam kung ano ang iniisip nito, habang nakatitig sa kanya. Nang tuluyan na niyang matuyo ang tubig ulan sa katawan niya, ay pinaandar na ni Ralph ang kotse nito, at tuluyan na silang umalis. Napansin niya ang paggalaw ng Adam's apple nito, nang bawiin na nito ang pagkakatitig sa kanya. Dahil sa lakas ng ulan ay unti-unting nagbagal si Ralph sa pagmamaneho.
Talaga naman hindi nila makita ang kanilang dinaraan sa lakas ng ulan. Naisip nga niya na kung hindi siya nito sinundan, ay malamang na basang-basa na siguro siya, sa lakas ng ulan ng hapong iyon, at parang basang sisiw ang itsura niya ngayon. Pwede bang huminto muna tayo saglit, Precious? Medyo malakas kasi ang ulan, baka maaksidente pa tayo. Pagpapalam nito sa kanya, napatango na lang siya, at sino ba naman siya para magreklamo, siya na nga lang ang hinatid nito, kahit malakas ang ulan. Iginilid nga ni Ralph ang kotseng sinasakyan nila, sa isang gilid ng highway. Nagtanggal pa ito ng seatbelt pagkatapos, pero siya ay nanatili lang na nakasuot ang sa kanya. Baka mamaya ay mahirapan naman siyang isuot ito, mahirap na. Kunwari ay pinupunasan pa rin niya ang nabasang damit niya, dahil sa ulan. Pero ang totoo ay kinakabahan na naman siya, at alam niyang manaka-naka ay tinitingnan siya ni Ralph. Sorry if I was being rude to you. Maya-maya ay narinig niyang sabi ni Ralph. Nakatitig ito sa kanya nang sabihin iyon. Napaangat naman ang mukha niya, para salubungin ang mga mata. Alangan niyang tanong kay Ralph. Naintindihan naman niya ang sinabi nito. Kaso ay hindi maliwanag sa kanya ang dahilan nito, kung bakit ito kailangang mag-sorry sa kanya. I can't just believe sa sinabi mong magkaibigan lang kayo ng lalaking kasama mo sa Liliw. It's too obvious that he likes you, that's why he is doing that kind of. Sinadya nitong putulin ang sasabihin nito, saka saglit na tumingin sa labas ng bintana. Kailangan na niyang tanungin si Ralph, kung ano ba ang mali sa pagsama niya kay Raymond, at sa paghawak sa kamay niya na ikinagagalit din ito. Sino ba ito para magalit sa kanya, kung makita man siya na may kasamang lalaki? Magkaano-ano ba sila? Sir, pasensya na po, pero hindi ko po maintindihan, kung bakit kailangan nyo pang tanungin ang tungkol sa amin ni Raymond. Totoong matalik ko siyang kaibigan, at sa tingin ko wala namang mali sa ginagawa namin. Bakit nyo po ba kailangang magalit tungkol doon? Hindi na niya natiis, at tinanong na niya ito once and for all. Gusto na niyang maliwanagan sa mga nangyayari sa kanilang dalawa. Because I like you. At nagseselos ako. Diretsang pahayag ni Ralph sa kanya. Nagulantang siya sa sinabi nito, at parang mas naging magulo ang lahat sa kanilang dalawa, dahil sa sinabi nito. Hindi naman siya nagkamali nang nadinig sa sinabi nito, at kahit na malakas ang ulan, ay dinag pa rin niya ng maayos ang boses nito, dahil malapit lang sila sa isa't isa. At talagang hindi siya makapaniwala sa sinabi nito kanina lang, paanong nagkagusto ito sa kanya. At nagselos daw ito kay Raymond. Hindi siya kumilos o ano paman, pagkatapos nitong magsalita, at talagang hindi niya alam ang dapat niyang sabihin. Hindi rin niya alam, kung nagsasabi ito ng totoo sa tunay nitong damdamin sa kanya. Baka sinasabi lang nito ang mga bagay na iyon, para mapaglaruan siya nito. At iyon ang hindi niya mapapayagan. Dahil ba sa mahirap lang siya at mayaman ito, kaya ang buong akala nito ay maloloko siya nito agad-agad. Pagkatapos ay paglalaruan lang siya nito, lalo na ang kanyang damdamin, doon niya biglang naisip ang bilin ng kanyang tatay, tungkol sa paglayo nilang pamilya sa mga Montemayor. Dahil hindi nila ito kauri o kapantay ng estado sa buhay. Precious, please believe me. I know that what's happening between us is so fast, pero maniwala ka sana sa mga sinasabi ko sa'yo. Ako rin ay hindi makapaniwala na magkakagusto ako sa'yo ng ganito. Simula noong nakikita kitang nagpupunta sa bahay, para maghatid ng mga gatas. Ay lihim kitang inaabangan. Nahihiya akong lapitan ka, that's why I chose to watch you living in our house, that you didn't know. At noong muntik na kitang mabundol sa kalsada, palihim kitang pupuntahan sa bahay ninyo that time, at nagalit lang ako sa'yo ng oras na iyon, dahil hindi ka nag-iingat. Paano kung naaksidente ka, at may nangyaring masama sa'yo? Pati ang pagdating ng lalaking iyon sa bahay nyo, para sunduin ka, ay nakita ko. That's why sinundan ko kayo sa Liliw. Para masiguro kung walang ibang gagawin ang lalaking iyon sa'yo. But things makes harder for me, para akong mababaliw simula nang malaman ko na may boyfriend ka na pala. Yun nga ang kasama mo sa Liliw sa pamamasyal. May himig ng lungkot ang boses ni Ralph, nang sabihin sa kanya harap-harapan ang mga bagay na narinig niya mula rito. Parang totoo ang lahat ng emosyon na nakikita niya dito ng mga oras na iyon, walang halong pagpapanggap. Mas lalong lumakas ang kaba sa dibdib niya, naguguluhan.
At parang isang panaginip ang mga nangyayari sa kanilang dalawa ni Ralph. Ang ibig palang sabihin, ay matagal na siyang sinusubaybayan nito. Bakit hindi niya nahalata iyon, noong mga nagpupunta siya sa bahay nito? Pero bigla niyang naalala na sa tuwing makikita niya itong may kausap sa cellphone, kapag dumadating siya sa bahay ng mga magulang nito, ay kunwaring may kinakausap ito sa cellphone, pero sa kanya naman nakatitig. Isa kaya iyon sa mga araw na inaantabayan nito ang pagdating niya, katulad ng sinabi nito sa kanya. Napatingin siya saglit sa harap ng sasakyan, at tinimbang ang mga nalaman at narinig niya mula kay Ralph. Nanatili siyang tahimik at hindi halos makatingin kay Ralph. Mahirap magsalita at maski ang damdamin niya, ay hindi niya alam ang tunay na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kulang na lang ay pahintuan na niya ang ulan, para lang makababa na sa kotse nito, at para ba siyang pinitpit na luya sa kinauupuan niya sa sobrang lagkit ng titig nito sa kanya. Say anything, precious. I said I love you and I'm true to my words. Muli niya itong nilingon at nagtama ang kanilang mga mata. Sir, naguguluhan po ako sa lahat ng mga sinasabi niyo, at hindi ko alam ang dapat kong sabihin. I know, but I want you to promise me, that you will believe me whatever happens. Hinimas pa nito ang kanyang pisngi gamit ang malaki nitong kamay. At siya naman ay lalong nanglamig, dahil sa sobrang emosyon na nakikita niya sa mga mata nito. Unang beses niya itong matitigan ng diretsyo sa mga mata, at doon niya nakita ang sensiridad sa mga sinasabi nito. Puno ng pagsuyo ang bawat pagdampi ng kamay nito, sa kanyang maamong mukha. Lalong lumakas ang kaba ng dibdib niya, mas malakas ngayon, kaysa kanina na sinabi nitong mahal siya nito ng harap-harapan. May kakaibang kaba ang nararamdaman ni Precious, habang diretsyo, at titig na titig si Ralph sa kanya. Para tuloy siyang lalong nanginag sa ginaw, dahil bukod sa ang lakas ng aircon ng kotse nito, ay walang tigil ang panginginig ng katawan niya. Hindi na siya nahintay ni Ralph at nagsalita na ito. Precious, tawag nito sa pangalan niya. Patuloy pa rin ito sa paghawak sa kanyang pisngi, at saka ito muling nagsalita. I like you, I really like you. Hindi niya magawang tanggalin ang kamay nitong nakahawak sa kanyang pisngi, parang may malakas na puwersa na pumipigil sa kanya, para gawin ang bagay na iyon. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Dapat wala siyang nararamdaman sa mga sinasabi sa kanya ni Ralph. Ni hindi siya dapat maapektuhan ng sobra, dahil sa presensya nito. Pero sa huli ay nanatili siyang nakatingin, at tinatansya ang mga nangyayari sa kanilang dalawa sa loob ng kotse iyon. Kasing lakas ng ulan sa labas ang kabang nararamdaman niya, habang nanatiling nakahawak sa kanyang mukha ang isang kamay ni Ralph, at banayad nitong hinihimas ang makinis, at maputi niyang mukha. Sir, pasensya na po kayo. Nauutal niyang sambit dito, at hinawakan niya ang pulsuhan nito, para tanggalin ang nakahawak na kamay nito sa kanyang mukha. Bakit ka humihingi ng dispensa? Nakunat ang noo ni Ralph, pagkatapos niyang sabihin ang bagay na iyon. Marahil ay natapakan niya ang ego nito, kaya naramdaman niya ang biglang pag-iba ng boses nito. Wala naman siyang balak na saktan ang damdamin nito, at isa lamang siyang simpleng babaeng hindi kailanman nararapat na mapalapit dito. Mali po ang mga nangyayari sa atin ngayon sir, at hindi po ako handa sa mga pinagtapat ninyo. Diretsa niyang sagot dito, maski siya ay hindi niya maintindihan ang sarili niya ng mga oras na iyon. Ang nararamdaman niya iniisip niya, at maging kung gaano niya hinanggad na maging malapit sa isang Ralph Montemayor, pero alam niyang hindi dapat. Iyon ang isang bagay na hindi dapat mangyari sa pagitan nilang dalawa. I know, hindi naman kita inaapura. Handa akong maghintay na matutunan mo rin akong mahalin Precious. I'm more than willing to wait until that day that you finally with me. Sobra-sobra na ang mga naririnig niya mula kay Ralph, at hindi na niya kaya pang salubungin ang mga mata nitong nakatunghay pa rin sa kanya. At unti-unti ay naramdaman niya ang paghina ng ulan sa labas, naging visible na rin ang daan na tinatahak nila. Hindi katulad ng mga nararamdaman niya ngayon, na malabo at wala siyang nakikitang liwanag. Aminin man niya o hindi, walang patutunguhan ang pakikipaglapit niya kay Ralph, kahit gustuhin man niyang makasama ito. Ang unang-unang magiging issue sa kanila, ay ang estado ng kanilang mga buhay. At hindi niya kakayanin kung pati ang mga magulang niya, ay madamay dahil sa pinagtapat sa kanya ni Ralph.
Mahal niya ang kanyang pamilya, at hindi niya kakayanin kung madadami ito, dahil sa mga sinabi ni Ralph sa kanya. Tumingin na lang siya sa labas ng bintana, at naging hudyat iyon para maintindihan ni Ralph ang gusto niyang mangyari. Narinig na lang niya itong bumantong hininga, at kita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang lungkot sa mukha nito, nang simulan na nitong paandarin ang kotse na sinasakyan nila. Habang binabagtas nila ang daan pauwi ng kanilang bahay, ay hindi na niya muli pang narinig si Ralph na nagsalita. Siya naman ay tahimik lang na nakikiramdam. Hanggang sa naaninag na niya ang tarangkahan ng kanilang bahay, at dahil doon ay bahagya ng gumaan ang nararamdaman niyang kaba kanina pa. "We're here." Tinanggal ni Ralph ang seatbelt nito, at akma itong bababa ng sasakyan nito, nang bigla naman siyang maalarma. "Okay na po ako sir dito. Kaya ko na pong maglakad mag-isa, malapit naman na ang bahay namin." Alangan ko pang tinuro ang bahay namin, na ilang metro lang ang layo sa tarangkahan namin. "Pakisoli na lang po kay Ate Michelle ang payong na hiniram ko." Dumukwang pa siya, para abutin ang basket na dala niya sa backseat ng kotse ni Ralph. "You better bring this umbrella, baka mabasa ka ng ulan." May pag-aalala ang tinig ni Ralph nang sabihin nito, ang mga bagay na iyon sa kanya, pero mas naramdaman niya ang lungkot sa boses nito. Binaliwala na lang niya ang isiping iyon, at para matapos na ang lahat at makababa na siya ng tuluyan sa kotse nito, ay pasimple niyang inabot ang payong na hawak nito. Bumaba siya ng kotse nito na hindi niya nililingon si Ralph. Maging ang pagpapasalamat dito sa pagkakahatid nito sa kanya, ay nakalimutan na niyang gawin. Halos katitila lang ng ulan nang marating nila ang bahay ng kanyang mga magulang, pero binuksan pa rin niya ang payong ni Michelle, at baka bigla pang lumabas ng kotse si Ralph, kung makita nitong hindi niya ginamit ang payong na ibinigay nito. Pagkababa niya ng kotse nito, ay alam niyang patuloy pa rin ito sa pagtitig sa kanya. Ramdam niya iyon, natatakot naman siyang lingunin ito, at makita ang ekspresyon ng mukha nito, kaya nagpatuloy na lang siyang naglakad papasok ng kanilang tarangkahan, na hindi niya tinitingnan ang kanyang pinanggalingan. Pagkasara niya ng pinto nila, ay narinig pa niyang umandar na ang kotse ni Ralph, at saka ito umalis. Napahawak na lang siya ng mahigpit sa basket na dala niya. At mas pinili na lang niyang dumiretso na sa kanyang kwarto, at magkulong doon upang pagnilayan ang mga nangyari sa maghapon niya na talagang hindi kapani-paniwala. Nagpalit agad siya ng basang damit na suot niya, at mahirap ng dapuan ng sipon. Pagkatapos ay napaupo siya saglit sa gilid ng kanyang higaan. Muli ay nagbalik ang mga pinag-usapan nila ni Ralph sa loob ng kotse nito. Bakit ba parang ang dali lang para rito ang sabihin ang mga bagay na iyon sa kanya? Hindi ba nito naisip na mali ang lahat ng sinabi, at nararamdaman nito para sa kanya? Samantalang siya ay kulang na lang, ay panawon siya ng urirat dahil sa mga sinabi nito. Napatitig siya sa yero ng kanyang silid, at napabuntong hininga. Maling-mali ang pagtuunan pa niya ng oras at pansin ang mga sinabi ni Ralph Montemayor sa kanya, dahil unang-una wala itong may dudulot na maganda sa kanya, at sa kanyang pamilya. Baka nga gulo pa ang dalhin nito sa buhay niya, kung patuloy niyang iisipin ang mga bagay na iyon. Tumigil ka Precious, hindi ang katulad ni Ralph Montemayor ang nababagay sa iyo, na iintindihan mo. Huwag kang magpaapekto sa lahat ng mga pinagtapat niya, dahil sa huli ikaw lang din ang masasaktan. Tandaan mong mabuti yan. Kausap niya sa sarili, at hindi niya namalayan na naigupo pala siya ng antok, at tuluyan na siyang nakatulog pagkatapos. Kinabukasan ay tanghali na siyang nagising. Halos madaling araw na ata siyang nakatulog sa kakaisip sa sinabi ni Ralph sa kanya. Kahit anong waglit niya sa mga bagay na iyon, na pinagtapat nito sa kanya, ay paulit-ulit namang rumerehistro sa utak niya ang mga sinabi nito. Maging ang mga mata nitong mapupungay na nakatitig sa kanya, ay hindi rin mawala sa kanyang isipan. Alam naman niyang may posibilidad na pinaglalaroan lang siya nito, at hindi ito tapat sa mga nararamdaman nito para sa kanya, lalo na at mahirap lang siya. Baka iniisip nito na ganoon siya katanga, para maniwala agad sa mga sinasabi nito sa kanya. At pagkatapos ay paasahin at masasaktan lang siya sa huli. Napailing na lang siya pagkatapos niyang maisip ang mga ito. Precious, lumabas ka nga ng kwarto mo, at may naghahanap sa'yo. Narinig niyang sigaw naman sa kanya ng kanyang nanay. Normal na nitong ginagawa ang ganoong pagtawag sa kanya. Opo nandyan nanay.
Ipinusod na lang muna niya ang hanggang balikad niyang buhok. At nagmamadali na siyang lumabas ng kanyang kwarto. Napahinto siya sa ginagawa niyang pagpupusod ng kanyang buhok, nang madatnan niya ang isang kumpol ng pulang rosa sa upuang kawayan nila. Katabi naman ng bulaklak, ay isang basket ng mga prutas na pawang mga sariwa. Anak, tawag sa kanya ng kanyang tatay, nang makita siyang nakatayo sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Napatingin sa kanya ang kanyang nanay at kapatid na si Isa, maging ang lalaking naghatid ng kung ano-ano sa bahay nila ng umagang iyon, ay napatingin din sa kanya. Kanino po nanggaling ang mga iyan? Takang tanong niya sa kanyang tatay at nanay, na siyang unang nakakita ng mga iyon. Maging si Isa ay nakita niyang nagniningning ang mga mata sa mga bagay na nasa harapan nito, parang ito ang binigyan ng mga bulaklak dahil sa asta nito. Kay Sir Ralph po galing ang mga iyan. Sagot ng isang unipormadong lalaki na halatang tauhan ng mga Montemayor, dahil may tatak pa na malaking RM ang shirt nito na ang ibig sabihin ay Raul Montemayor. Napalingon muna siya sa gawin ng kanyang mga magulang, bago muling tinanong ang taong sumagot sa tanong niya. Tiningnan niya ang reaksyon ng kanyang mga magulang, at obvious na hindi nagustuhan ng mga ito ang bagay na nasa harapan nila. Po, bakit naman po siya magpapadala ng mga ganyan dito sa bahay? Kunwari ay wala pa siyang alam sa tunay na pakay ni Ralph sa kanya. Wala siyang lakas ng loob para ipagtapat sa pamilya niya ang lahat ng mga pinag-usapan nila ni Ralph kahapon. Basta po pinadala lang sa amin iyan ni Sir Ralph. At mahigpit niya rin pong bilin ay kainin niyo raw. Ship po ang mga padala niyang prutas, utis ko. Napangiwi siya sa huling sinabi nito. Para lang siyang may sakit na kailangang kumain ng prutas ganon. Napatango na lang siya pagkatapos, at walang ano-ano ay nagpaalam na ang lalaking inutusan ni Ralph, na magdala ng mga prutas at bulaklak sa kanilang bahay. Pagkatapos nitong umalis ay wala naman sa loob niya na basahin ang card na nakalagay sa bulaklak, naunahan tuloy siya ni Isa sa pagbasa nito. Happy morning Precious, I hope you feel better after seeing these roses. Ralph. Napalingon na lang siya sa gawin ni Isa pagkatapos nitong basahin ang nakasulat sa card. Tinakbo niya ang kinaroroonan nito, at sa kanya kinuha ang card. Pahablat niyang kinuha sa kapatid niya ang card, na ikinatawa nito ng malakas. Akin na nga iyan, ikaw talaga Isa. Saway niya sa nakababata niyang kapatid. Nakita pa niyang bumungisngis ito pagkatapos. Inirapan na lang niya ito pagkakuha niya sa card, at bulaklak na bigay ni Ralph. Nay, tay tingnan niyo po si Ate O, at ito pa talaga ang may ganang magsumbong sa mga magulang nila. Pinandilatan niya ng mata si Isa na ikinatahimik naman nito. Precious, mag-usap nga tayong dalawa sa labas. Maya-maya ay sabi sa kanya ng kanyang tatay, at parang alam na niya ang gusto nitong pag-usapan nilang mag-ama, kinabahan siya bigla. Sinenyasan naman siya ng kanyang ina, na sumunod na sa kanyang tatay na nauna nang lumabas sa pinto nila, patungo sa likod bahay nila. Ano ang ibig sabihin ng mga bulaklak, at prutas na galing sa Ralph Montemayor na yan anak? Agad ay tanong sa kanya nito, pagkaupo nila sa upuang kahoy. Na nakatayo sa isang kubo sa likod bahay nila, Tay, wala po kaming relasyon ni Sir Ralph. Ang totoo po ay, nag-aalinlangan pa siya kung makakaya niyang sabihin sa kanyang mga magulang, ang lahat ng sinabi sa kanya ni Ralph kagabi. Pero higit niyang di kakayanin, kung pag-iisipan siya ng masama ng mga magulang niya, pati ang kanyang mga kapatid, matagal na po niya akong gustong makilala at maging kaibigan. Panimula niya, at para siyang nauumid, kung sasabihin na ba niya ang totoo sa kanyang ama o hindi. Gusto kanyang maging kaibigan. Bakit daw? Marami naman siyang mayayamang kakilala, na pwede niyang maging kaibigan, bakit ang isang katulad mo ang ninanais niyang kaibiganin? Halatang hindi makapaniwala ang kanyang tatay sa sinabi niyang rason. Halata rin na hindi nito gusto ang pagdadala ng pagkain, at bulaklak ni Ralph sa bahay nila. Napayuko siya saglit dahil wala siyang alam sabihin sa kanyang tatay, dahil tama naman ang lahat ng sinasabi nito sa kanya. Ang puso lang niya ang pilit na lumalaban sa mga katotohanang iyon. Tay, wala po talaga kaming ginagawang masama, naiiyak na siya. Ang pakiramdam niya kasi, ay para siyang isang batang nahuling may ginawang kapilyuhan, at pilit na pinapaamin sa ginawa niyang kasalanan. Siguruhin mo lang na nagsasabi ka ng katotohanan Precious. Alam mo naman ang estado ng buhay natin hindi ba?
Mahirap lang tayo, at napakadali para sa mga taong mayayaman, at may kaya na paglaruan tayong mga dukha. Pagpapaalala nito sa kanya, hindi naman nawaglit sa isip niya ang katotohanang iyon. Kaya ganoon na lang ang pagpipigil niya na maging malapit kay Ralph, dahil sa estado ng kanilang buhay. Opo, Tay, sagot niya. Hindi pa rin niya matingnan ng diretso ang kanyang tatay, natatakot siyang makita ang anumang emosyon sa mga mata nito. At simula ngayon, ang kuya mo muna ang magdadala ng mga gatas sa bahay ng mga Montemayor, huwag ka nang pupunta roon kahit kailan. Naiintindihan mo ba, Precious? Maautoridad na pahayag ng kanyang ama sa kanya. Napatango na lang siya, sa nais nitong mangyari dahil alam naman niyang walang ibang ninais ang kanilang ama, para sa kanila kung hindi ang makakabuti sa kanilang pamilya. Naiwan siyang nag-iisa sa kabong kinaroroonan niya. Pilit pa rin niyang inuunawa ang lahat ng mga nangyayari sa kanya. Ang pinagtapat ni Ralph sa nararamdaman nito sa kanya. At ang kasalukuyan nilang katayuan sa buhay. Lahat ng iyong nagpapagulo sa kanyang isipan. Matuling lumipas ang 1 linggo, at nagulat pa si Precious nang makita na naman niya si Raymond sa kanilang bahay. Nakasakay ito sa kotseng ginamit nila papuntang Liliw. Sa bahay pala nila ito dumiretso galing ng Manila. Ano naman ang ginagawa mo dito, Abir? Mataray niyang bungad na tanong kay Raymond. Alam naman niyang kabisado na nito ang paraan ng pakikipag-usap niya dito, sa tuwing magkasama sila. Naupo siya pagdaka sa tabi nito. Ano pa, edi umaakyat ng ligaw. Nakakaloko nitong sagot sa kanya. Pati ang kanyang nanay, ay napatawa rin nang marinig nito ang sagot ni Raymond. Mukha mo, maglubi ka nga, saway niya kunwari kay Raymond. Nakita niyang tumayo ang kanyang ina, para magpaalam na magluluto muna ng kanilang pananghalian. Hinawakan pa nito sa balikat si Raymond. May wan ko muna kayong dalawa dyan, at ako'y magluluto muna ng ating pananghalian. Sige po, Nailani. Pakidamihan po ang kanin, at malakas pong kumain si Precious. Asar pa nito sa kanya. Ako talaga ang malakas kumain ha? Nakangisi niyang tanong kay Raymond. Nakita niyang may kinuha ito mula sa gilid ng upuan nito. Para sa'yo. Abot nito sa kanya. Paborito niya ang dala nitong donut, kaya akma niya agad na kukunin ang box na dala nito. Nang bigla namang bawiin nito ang box, at saka nakangising tumingin sa kanya. Kiss muna. Biro nito sa kanya. Sa sobrang asar niya ay nahampas niya ito sa balikat, at saka sila nagtawa ng dalawa. Mula sa sineryong iyon, ay nakita nilang biglang sumilip si Isa sa pinto ng kanilang bahay. At nang makita niya ang taong nasa likod nito, ang nagpawala ng ngiti sa kanyang labi. Ralph Montemayor. Ate, may bisita tayo. Excited na hiyaw sa kanya ni Isa. Nagkatinginan sila ni Raymond, at nakita niyang iniluwang pa ni Isa ang pinto nila. Para tuluyang itong makapasok sa loob ng kanilang bahay. Nagtama ang kanilang mga mata saglit, at siya na ang kusang nag-iwas dito ng tingin. Ibinaling na lang niya sa ibang panig ang kanyang mata. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, ay nakita niya ang pagdilim ng tingin ni Ralph, nang makita nito na magkatabi sila ni Raymond sa upuan. Hindi na lang niya pinansin ang ginawi nito. Isa, bakit ba? Sunod nilang narinig ang boses ng kanilang nanay, na lumabas mula sa maliit nilang kusina. At hindi nito na ituloy ang sasabihin ng mapagtanto nito, kung sino ang nasa loob ng kanilang bahay. Nakita niyang lumapit si Ralph, at bumati sa kanyang ina, saka ito nagmano. Pagkatapos ay pinaupo nito si Ralph, at tinawag ang kanilang tatay na nasa likod bahay nila. Magkatabi sila ni Raymond na nakaupo sa kawayang upuan nila. Si Ralph naman ay nasa dulong bahagi ng isa pang upuan, nakatapat ng kanilang inuupuan. Kita niya ang manaka-naka nitong pagsulyap sa kanya. Pinipilit na lang niyang maging normal ang lahat sa harapan nito, maging sa harapan ng mga taong kasama nila ng mga oras na iyon. Hindi kasi niya gustong mahalata ng kanyang mga magulang. Ang kabang nararamdaman niya sa tuwing kaharap, at kasama niya si Ralph. Minsan din niyang nakikita ang masamang pagtitig ni Ralph kay Raymond. Ayaw na lang niya itong pansinin, lalo na at hindi iyon makakatulong sa kanya, para maibsan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Habang nakaupo sila, ay pasimple niyang pinagmamasdan ang kabuuan ni Ralph. Nakasuot ito ng gray cotton long sleeve at maong pants, muli na naman siyang humanga rito, dahil sa galing nitong magdala ng suot na damit. Napansin din niya na dahil sa tangkad nito,
ay naging parang isang mini chair ang inuupuan nitong Celia, na gawa rin sa kawayan. Bakit mo naman kami gustong tulungan, Sir Ralph? Antag ng kanyang tatay kay Ralph, nang ipagtapat nito ang dahilan ng pagpunta nito sa kanilang tahanan. Gusto po ni Papa na matulungan kayo 10 ng mga magsasaka, para mailagay sa pangalan ninyo ang papel ng lupa na sinasaka ninyo, sagot ni Ralph sa kanyang tatay. Pero, wala po kaming pera. Para ayusin ang sinasabi ninyong papel, sir, reklamo ng kanyang tatay. Totoo naman na wala silang ganoong kalaking pera, para maayos ang titulo ng lupang sinasaka ng kanilang pamilya. Dati pa nais ng kanyang ama na magkaroon ng papel ang lupa nila, para maging legal ang pagmamay-ari nila, sa lupang namana pa ng kanyang tatay sa yumaong ama nito. Wala po kayong dapat na intindihin sa gastos, Tay Elias. Tutulungan po namin kayo na maayos ang lahat sa dar. At kapag maayos na ang tungkol sa ownership ng mga lupa ninyo, kasama ang taong nagsasaka dito sa lugar natin, ay gusto po ni Papa na makipag-partnership sa inyo. Maaari po namin kayong pahiramin ng mapupuhunan sa pagtatanim, sa ganon ay makakaani kayo ng malaki. Nagulat man ay naisip niyang may punto naman si Ralph, sa nais nitong mangyari. At katulad niya ay parang naliwanagan ang kanyang mga magulang sa mga sinabi ni Ralph. At naging interesado ang mga ito bigla sa proseso ng papel ng kanilang lupa. Matapos na maipaliwanag ni Ralph sa kanila ang lahat, ay nagyaya ang kanyang tatay na sa kanila na ito kumain ng tanghalian kasama sila. Inutusan pa ng kanyang nanay si Isa na mamitas ng saging sa likod bahay nila, para makain nila na panghimagas. Ralph POV. Napansin ko kung gaano kalapit sa pamilya ni Precious si Raymond, and it really makes me jealous. Nagpunta ako sa bahay nila Precious, para sana makita ito, bukod sa gusto kong makausap ang mga magulang nito, para sa pag-aayos ng papel ng lupa ng mga ito. Masaya akong makita ito, pero bigla na lang napalitan ng galit, at selos ang pagkasabik ko nang malaman kong kasama nito si Raymond sa loob ng bahay. Maging kung gaano kasaya si Precious nang madatnan ko ito. Kasama ng lalaking iyon ay lubusan kong ikinalungkot. That time, I wanted to hug her, kiss her. And tell to her family that I really wanted their daughter to be my wife soon. Napansin ko rin kung paano titigan ni Raymond si Precious. Every time na may itatanong ito sa dalaga. That looks makes me feel peace. Wala naman itong karapatan para gawin ang bagay na iyon kay Precious. They don't even have any relationship. At naniniwala akong hindi nagsisinungaling si Precious nang sabihin ito sa akin. Na hindi nito boyfriend si Raymond, because she belongs to me, alone. At hindi ako makakapayag na makuha sa akin ni Raymond si Precious. I made sure of that. Madalas kong titigan si Precious. Just to send her my thoughts, na hindi ko gusto na makita ito kasama ang ibang lalaki. Kahit na sinabi nito sa akin na kaibigan lang nito si Raymond. I never wanted to see her with that man, hindi ko kayang makita na masaya ito kasama ang ibang lalaki. I feel like dying. Kaya gagawin ko ang lahat para makuha ito. At maging ang pagmamahal nito. Hindi ako titigil until I gets her, and be my wife and mother of my children. I love her. Ngayon palang ako nagselos ng ganito Katindi, na kulang na lang ay ingudmud ko ang lalaking iyon sa lupa, para layuan na nito si Precious. And again, I gave her a warning look, that she's only mine, na dapat itong lumayo sa mga lalaking nagpaparamdam dito, bago ako tuluyang makalimot, at maiuwi ko siya ng hindi oras sa aming bahay, huwag lang itong malapitan ng Raymond na yun.